praise you, Jesus. Hallelujah, Lord. Through the years you made it clear that the time of Christ was near. To the people who could not see what Messiah ought to be, though your words contained the plan, they just could not understand. Your most awesome work was done through the frailty of your Son. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same by the power of the name. El Shaddai, El Shaddai, Erkam Khan Adonai. I will praise you till I die. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same by the power of the name. El Shaddai, El Shaddai, Erkam Khan Adonai. I will praise you till I die. El Shaddai. Hallelujah. Praise you, Lord God. Hallelujah. Thank you, Lord. Praise you, Lord God. Hallelujah. Oh, hallelujah, Lord God. Hallelujah. I will praise you till I die. El Shaddai. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Tunay po, Yahweh, dakilang Ama, Yahweh El Shaddai, hindi po kami magtitigil ng pagpuri sa iyo. Lord, hindi kami magtitigil ng pagsamba sa iyo, pagdakila at pagkilala sa iyong banal na kapangyarihan. Ama, salamat po sa lahat ng ginagawa mo para sa amin. Maraming salamat po, Lord, kinadadama mo sa bawat isa sa amin. Talagang mahal mo kami. Maraming salamat po, Lord God, sa mga sandaling kami nililigtas mo sa mga panganib. Maraming salamat, Panginoon, sa mga sandali na nariyan ka sa anumang bahagi ng aming buhay upang sabihin hindi mo kami iniiwanan. And you will be with us till the end of time. Ama, maraming salamat po pagkat sa gabi ito, tinipon po kami muli dito sa tahanan ito ni Mama at ni Tita. Maraming salamat po, Lord God, at sa oras na ito, alam po namin, kasama namin silang nananalangin. Panginoon, para po sa katagumpayan ng gawain mo, Yahweh El Shaddai. Pagkat alam ko po, si Mama, walang pinagmamalaki kung hindi ikaw, Yahweh. At Lord God, kung magagaya po namin si Mama, aayain na siya ng kanyang asawa na sumama. Ang sabi niya, ayoko pa kasi nag-El Shaddai ako. Lord, salamat po at dininig mo naman po siya sa maraming taon ng kanyang paglilingkod at pagsamba sa iyo. Bigyan mo rin po kami, Yahweh, ng ganung pagkakataon sa buhay namin na habang kami narito pa, kami po'y tulutan mo na makilala ka namin ng lubusan, Lord God. Hindi lamang sa salita o hindi lamang sa maraming bagay, kung hindi sa aming puso, sa aming ginagawa, sa aming iniisip. Manatili ka pong Diyos at Panginoon ng aming buhay. Manatili ka po, Panginoon, na sumusubaybay, gumagabay, nagtuturo sa Espiritu at katotohanan. Kailangan ka po namin, Yahweh, sa kaguluhan ng mundo. There are a lot of confusion, Yahweh. At alam namin, walang ibang makapagbibigay ng kapayapaan sa aming mga buhay kung hindi ang manalig kami sa lahat ng mga sinabi mo, sa lahat ng mga ginawa mo, at sa lahat ng mga bagay na ipinakikita mo sa akin, sa amin lahat. Ikaw nga ang Diyos na hindi nagkukulang. Ikaw nga ang Diyos na tapat. Kaya Yahweh, basbasan mo po kami sa gabi nito. Basbasan mo, dakilang Ama, ang mapapalang salita mo na aming sasalusaluhan. Buksan mong pare-pareho ang aming mga puso at isipan, Yahweh. Maunawaan ka sa iyong banal na salita. Tulungan mo kami makakilos ng ayon sa kagustuhan mo, Lord God. It is your will.
After all, it is not our will, it is not others people will in our lives, Lord, but it is your will. And so, Lord, let your will be done. Amen. Purihin ka, O Lord God. Salamat, Panginoon, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Salamat sa Diyos. Meron po kayong Bible. Pwede natin buksan sa Gospel reading for today. Namin po ito sa aklat ni Lucas. Luke chapter 1, verses 29 to 56. 29 to 56. Pray ng Diyos. Luke 1, 29 to 56. Mary visits Elizabeth. Pray ng Diyos.
21. 29. Luke 1:29 to 26. Luke 1. yeah. Luke 1. Lucas. Lucas. Chapter 1, verses 29 to 26. Okay? Amen. 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 At that time, Mary got ready and hurried to a town in the hill country of Judea, where she entered Zechariah's home and greeted Elizabeth. When Elizabeth heard Mary's greeting, the baby leaped in her womb, and Elizabeth was filled with the Holy Spirit. In a loud voice, she exclaimed, "Blessed are you among women, and blessed is the child you will bear. But why am I so favored that the mother of my Lord should come to me? As soon as the sound of your greeting reached my ears, the baby in my womb leaped for joy. Blessed is she who has believed that what the Lord has said to her will be accomplished." Mary's song, and Mary said, "My soul glorifies the Lord, and my spirit rejoices in God my Savior. For he has been mindful of the humble state of his servant. From now on, all generations will call me blessed, for the Mighty One has done great things for me. Holy is his name. His mercy extends to those who fear him from generation to generation. He has performed mighty deeds with his arm. He has scattered those who are proud in their inmost thoughts. He has brought down rulers from their thrones, but has lifted up the humble. He has filled the hungry with good things, but has sent the rich away empty. He has helped his servant Israel, remembering to be merciful to Abraham and his descendants forever, even as he said to our fathers." Mary stayed with Elizabeth for about 3 months and then returned home. My dear brothers and sisters, our reading for today. Praise to you, Lord Jesus Christ. God be the glory. Salamat sa Panginoon.
maging mahal na inang birhen upang maging templo ng banal na espiritu ng kanyang anak na ating Panginoon. Nagkaroon tayo ng pagkakataon sa ating buhay na maunawaan natin ang lahat sa espiritu at sa katotohanan. Amen. Amen. Salamat sa Panginoon. At ayon sa kanyang paniniwala sa sinabi ng anghel na pati ang kanyang pinsan na si Elizabeth ay nagbubuntis na at ika-6 na buwan na. So she decided to go and visit Elizabeth in her home. At natupad din sa pagkakataong ito dahil nang marinig ni Elizabeth ang bati ng kanyang pinsang si Mary sa kanya, ay nagtatalon. Nagtatalon sa tuwa. Yung baby sa loob ng tiyan ni Elizabeth. At naganap nga yung sinabi ng anghel kay Zechariah, kung natatandaan niyo, no? Na ang sabi na ang dadalahin sa sinapupunan ni Saint Elizabeth ay espiritu, ay kasama ng espiritu, Holy Spirit of God. Amen. Kaya tunay po na while sasabihin natin, this is a very spectacular event, hindi ba? Kasi biruin ninyo, kaagad-agad naramdaman ni Saint Elizabeth yung pagtalo ng baby sa kanyang sinapupunan. Pero siguro, mas higit na pwede nating bigyan ng kahulugan kung ano talaga ang masasabi natin sa takbo ng buhay na nagaganap sa atin sa pamamagitan nitong mga pangyayari ito sa dalawang birhen, ano? Si Birhen Maria at saka si Virgin Elizabeth, no? Kasi a few years later, makikita po natin na si Saint John the Baptist na anak ni Elizabeth ay ginamit naman sa isang makapangyarihang pamamaraan sa pamamagitan ng kanyang mga preaching to the Jewish people. Hindi ba? Itong mga Jewish people na ito, pagkat alam natin buhay, sila inaniwala kay Saint John the Baptist kasi nasa kanyang saan man siya magpunta. At nawaan natin in the earlier years na siya ay talagang nagbuhay ng hindi katulad ng ordinaryong tao, nakasalamuhan ng lahat ng mga nilikha ng Diyos kung saan siya naroon. But he was in the desert, parang nag-ayun siya talaga doon sa lugar na yun. And he was preparing for this job na alam niyang nakalaan para sa kanya ayon sa udyok ng Espiritu na nasa sa kanya din, ano? Kaya nga yung mga Jewish people, alam nila na talagang, at kaya sila napapariyan kay Saint John is kasi sa magitan ng mga salita ni Saint John, naniniwala sila. And through the word of Saint John, naliligtas sila at natututo nilang isuko ang kanilang mga kasalanan upang magkaroon sila ng pagbabagong buhay. And that is wonderful, hindi ba? But the fact of the matter is, hindi alam nitong mga Hudyong ito kung saan nanggaling ang kapangyarihan na dala-dala ni Saint John the Baptist. Or maybe they refuse to know, di ba? Or refuse to believe. They refuse to believe kasi alam nila na itong si Saint John, si Juan Bautista ay is just like an ordinary person, and to have such kind of gift coming from the Spirit to heal them and to forgive and to ask forgiveness for their sinfulness is something that they really wonder that the Holy Spirit is truly in Him. And the Word of God that He is saying is truly the Word of God. Because ang mga Hudyo, alam natin na sila ay biblical people. Alam nila kung ano-anong pinagsasabi ni John the Baptist sa kanila, and they truly believe na kasama ni John the Baptist ang Diyos. Amen po? Amen. Kaya si San Juan Bautista, kaya nga po, tuwing kaarawan niya, nagbubuhusan ng tubig. Kasi, by virtue of his name, San Juan Bautista. Pag San Juan Bautista, yung tubig ay yung baptism, ano? Kaya nagbubuhusan tayo ng tubig sa... Natatandaan ko nung mga nag-aaral pa kami doon, maglalakad ka dun sa kalye, yung mga tao nagbubuhusan kahit saan na nagaling yung tubig na ibinubuhos sa'yo. Alam din niya kung sino ang nagahari at prinsipe ng mundo. So, alam niya na kaagad ang mga darating na pangyayari, pero pinaghandaan niya na kaagad through the
birth of John the Baptist, and also through sending His only beloved Son, no? Para tayo ay maligtas at magkaroon ng pagkakataong magbagong buhay. So, kaya nga po siguro sabi ang ating kung bakit talagang ang itong awit, Canticle of Mary, itong Magnificat na ito, sublime. Ibig sabihin na Magnificat ay sublime, yung talagang ito po ay nagpapahayag talaga ng dalawang bagay ayon sa pananaw ni Virgin Mary. At ito ay, this is the fulfillment of God's promise. At saka ito din yung magbibigay ng pagkakataon upang maunawaan ng humanity kung ano talaga ang magiging purpose ng bawat isa ayon sa plano ng Panginoon. At ito po siguro because of, siyempre, lahat ng mga leaders, even Martin Luther the King is also a Bible reader, no? And he also is aware of what of the song of the Canticle of Virgin Mary. So, alam niya na may ibig sabihin kasi dito sa Canticle ni Virgin Mary, talagang ang ano dito is yung laging ang mga mahihina, the weak and the poor ay itinataas ang kalagayan. At kung mapapansin po natin, even the whole gospel of Saint Luke, laging ang sa kanya ay yung pagtataas sa mga mahihirap, yung pagbibigay ng kasi that is exactly also what Jesus was trying to do. Ang kanyang puso ay nasa mga naaapi, ang kanyang puso ay mga nasa mahihirap, doon sa mga walang magawa, doon sa mga talagang walang aasahan. Para kasi being Jesus Himself, and tayong lahat is expected to be His followers, kaya hindi nang inaasahan ng ating Panginoon para sa ating lahat. Tayo rin is maging as compassionate and as merciful as our Lord Jesus is, being the follower. No? Kaya, babalik po tayo dito kay Martin Luther King. So, alam naman natin that he's the champion of the black, tsaka yung nangyari din sa kanyang buhay dahil alam niya na lahat, ayon sa Biblia, lahat tayo anak ng Diyos, no? And even itong mga itim na tao, itong mga galing from Africa, na kinuha upang maging slave dito sa Alabama, di ba? Unang daloy nitong mga slaves na ito, talagang they were really treated as slaves. Hindi sila equal. Talagang handyan ka, alipin ka talaga. But later on, because dahil na rin dito sa Canticle, sa Song of Mary, na-pick up ni Martin Luther King the message, and he knew that these people are not supposed to be slave because they should be a free man. Yes, kinakailangan na and also the black people realize that they are also children of God, and so they were demanding for equality also. Kaya, at hindi lang naman sila, no? Bagamat nagsimula ito sa mga Martin Luther King and his followers, sa mga itim, mga mga kapatid natin na galing sa lugar na yan bilang slave, naunawaan din natin na kahit na even in our own country, di ba? Katakot-takot na we were dominated for so many years ng Marcos regime, talagang ang Diyos, mayroon siyang plano sa bawat isa. Nakita din po natin kung paanong sa isang pangungusap ng ating Cardinal Sin, sumalangit na ang kanyang kaluluwa that time, talagang naramdaman ng mga tao kung paano magkikilos ng sabay-sabay para ang karapatan bilang anak ng Diyos ay magkaroon ng katuparan sa buhay natin ng time na yun. Amen. I was remembering during that time, kasi di meron kaming garments factory kami. Kasalukuyan na nasa EDSA sila. Naku, ang gagawin namin, ng mga jeep, sasakay kami, 2 jeep, yung sasakyan namin lahat. Pupunta kami doon sa EDSA. And you know, my dear brothers and sisters, at that event, wala kang masasabi na mahirap ka at mayaman ka. Pantay-pantay ang mga tao na nandun doon, kahit na talagang kilala mo sila na mga mayayaman sila, pero at that particular time, nang talagang ito yung talagang pagtawag na kinakailangan na tulungan natin, na yung mga oppressor natin ay talagang ma-down.
Katulad din ng mga madre noon, ang dala ay mga rosaryo. At lahat ng tao, pulong-pulong na ganyan, nagsisipag-rosaryo sila talaga during doon sa EDSA na yan. Kaya nakita po natin na talagang ang Diyos ay talagang para sa mga maliliit at mahihinang tao, para sa mga mahihirap at walang magawa. Kaya siya rin ang gagawa ng paraan para tayo ay magkaroon ng kapayapaan at magkaroon din ng equality ang ating buhay. And Mary's canticle, mapansin natin, is full of joy, di ba? Overflowing joy, yung kanyang full of light and overflowing joy, yung pagkaka-describe niya dito. Kasi, sabi nga po, kung tayo ba ay nakakita ng angel, ang angel kaya kakalipad daw dahil may wings, ano? Pero siyang ating Birhen Maria, dahil sa kanyang, dahil sa, wala siyang burden sa puso niya. Kaya itong sinulat niya ito, galing na galing sa Espiritu ng Diyos para ipaalam kung ano talaga ang layunin ng Diyos, even for using her to be the mother of our Lord Jesus. Di ba? We also understand that even Mother Mary do not belong to the ministry of our Lord Jesus. Di ba? Hindi naman siya kasama sa ministeryo ng ating Panginoon. Pero in her own way, ipinakita niya ang kanyang pagkaina para sa ating lahat. Kaya, sabi nga po, bakit nga nakakalipad ang anghel? Dahil walang burden. Siguro tayo rin, kung wala tayong burden na dinadala sa buhay natin, baka makakalipad din tayo, no? Bakit mga may Superman? Bakit mayroon mga ano? Pero ibig sabihin, kasi itong mga burden na ito ang nagpapahirap sa buhay natin. Kaya ang sabi nga, ano ba ang buhay mo? What is your life? Is your life a magnificat? Is it a blessing to the Lord? Or is your life mabigat? Kung magnificat, ikaw ay laging walang nasa isip kung hindi sambahin at purihin ng Panginoon. Kung ikaw ay taong mabigat at mabigat ka kasi ang dami mong dinadala. Hindi madala-dala ang lahat ng mga galit, mga kampo, mga hinanakit, yung mga hindi natin pagpapatawad, hindi ba? Pagdala-dala natin yan, no matter how, kahit na us, right now, in our own way, we understand that. Nararamdaman natin na pagka tayo ay may sama ng loob o may hinanakit, kahit na sabihin mo, Lord, alisin mo naman ito, pero laging umuukil-kil. Kung bakit laging sumisingit sa puso at sa isipan natin yung bagay na yun, Kasi talagang, that is why kinakailangan nga talaga, sabi nga ay, 2 bagay lang. Meron ako nabasang article ni Father Jerry Orbos, yung charismatic priest natin sa Pilipinas. 2 bagay lang daw yan. Nasa pananalangin, nasa pagdadala, at nasa pananalangin. Pagdadala is attitude. Okay? Bakit mabigat ang buhay natin? It's because of our attitude. Ano ba yung attitude natin? Ang attitude natin, yung tayo laging mega star daw tayo. Negative. Negatibo tayo. Wala na tayong nakitang maganda sa tao. Wala na tayong nakitang mabuti. Panay na lang hinahanap mo yung nakikita mo yung kasamaan niya, hindi mo nakikita yung kanyang ginagawa. So, hindi mo nakikita. Ang nakikita mo lang, hindi maipipintas mo sa kanya. Sabi, don't be a mega star. Kinakailangan na makita natin, we must be able to identify the good and the bad of life. At kung ano yung good, yun na lang yung ating i-magnify, huwag na yung bad. Kasi yung bad, ipinapanalangin natin yan. Kaya ang sabi, pagdadala at panalangin. Pag dumating dun sa point na hindi na natin madala yung ating mga dinadala dahil mabigat, kaya hindi tayo matatawag na magnificat, kinakailangan daw ay panalangin naman. Sabi pa daw, don't be a mega star. Mega naman, Mega star. Kasi ang mega star naman, laging siyang bida. Number one. Wala na siyang nakikita. Na nakapuyan para sa iba. Laging ako, me, myself, and me again. Myself and I. Again and again, me. Me and myself, yun. Kaya nga sabi, kinakailangan tayo ay magkaroon ng hangarin na
manalangin. Kasi sometimes we also are neglectors. Neglectors. Minsan, very persistent tayo sa ating panalangin kasi meron tayong kailangan. Hinihingi tayo. May problema. Lord, inuulan natin ang panalangin ng Panginoon. Lord, tulungan mo kami. Lord, we need you. Lord. Naku, pero pag wala ng problema at masaya na ang buhay, Lord, teka muna, magsasaya na muna kami. Hallelujah. Lord, hindi na natin maalaala ang ating Panginoon, di ba? Pero ang sabi daw, ang life natin must be a constant prayer. Whether, yung sasabihin yung weather lang, panapalang ba ang panalangin? It should be consistent. It should be, persistent. It should be persevering, Kinakailangan talaga na bigyan natin ng pagkakataon ang panalangin sa buhay natin. Kasi, bakit naman daw maraming panalangin kasi na hindi nasasagot? Bakit nga ba maraming panalangin? Dasal ng dasal, ilang taon ko na pinagdadasal ko. Yung prayer request ko, sumasakit na yung kamay ko ng kasusulat niya. So, anong ibig sabihin nito? Hanggang saan ang buhos ng panalangin mo doon sa panalangin mo? Ang ibig sabihin pala pagka daw tayo ay nanalangin, kinakailangan ang panalangin natin ay the whole of us. Mind, body, and soul. Yun daw ang kailangan talaga sa paglapit natin sa Panginoon. So yung lahat ng kabuuan natin, isasama natin sa Kanya doon sa ating panalangin. Kasi yun yung panalangin na nakikita ng Diyos. Pag isinama mo yung kabuuan mo, sinuko mo lahat sa sarili mo, alam ng Diyos kung sino ka, isinusuko mo ngayon sa Kanya. So nalalaman niya kung anong pangangailangan, nadidinig niya tayo sa mga pangangailangan natin. Kaya nga, meron sinabi na, ang prayer. Spell nga natin ang prayer. P-R-A-Y-E-R. Ayun. Ang P, unang P sa prayer, isa lang pala ang P. Prayer, P, prevailing prayer. Ang ibig sabihin ng prevailing prayer is kinakailangan na sa ating panalangin, inaasahan natin na ang ating panalangin ay magkakaroon ng katugunan sa ating Panginoon, di ba? Prevailing prayer. Kasi when you have that kind of prevailing prayer, you know that you are triumphant in your prayer, you are victorious in your prayer. Meron pong sa Genesis po, there was a story of Jacob. Natatandaan niyo ba? Yung si Jacob at saka si Esau. At saka, tapos ang dapat ang tatay niya, ang akala ay si Esau yung pinagluluto ng sopas. Ang ginawa naman ng nanay niyang si Rebecca, dahil paborito naman si Jacob. Si Jacob yung pinaghain kung sa kanyang ama, kung sino yung maghahain, yun ang hindi magmamana, no? So, nung malaman ito ni Esau, galit ngayon sa kanya. Kaya sabi ng tatay niya, pumunta ka na lang doon sa kapatid ng nanay mo, doon sa lugar na yon at para doon ka ng buhay mo. So she did. For 20 years, si Jacob ay naging servant ni Laban. Laban ang pangalan nung pinsan ng kanyang nanay, no? So, tiniis niya lahat and she suffered for everything hanggang sa dumating yung time, sabi niya, I need to go back to my brother and ask for forgiveness. Pero hindi niya malaman kung paano siya aanuhin ang forgiveness ng kanyang kapatid sa bigat ng kanyang pagkakasala. Dinis-inherit niya yung kanyang kapatid, ano? So, dala lahat ng kanyang ari-arian, dala yung lahat dalawang asawa at mga anak niya. Pumunta siya patungo dun sa lugar ng kapatid. But with fear and distress, kasi alam niya baka hindi siya patawarin ng kanyang kapatid sa kanyang ginawa. So that night nagkaroon siya ng vision and he was wrestling with God. Talagang alam niyo, yung wrestling talagang pag physical, ano yun, ano? Hanggang talagang ano sa puso niya, yung sinasabi natin na whole body niya, mind and soul, nilagay niya doon sa pahikip aggression niya sa Lord. Imagine mo yung angel of God, natalo niya, no? Kaya, hindi niya binibitiwan. Sabi niya, ay, hindi kita bibitiwan
hanggang hindi mo sinasabi, ako ay pinatatawad na. Ayan. I-bless mo ako. Bless mo, may patawarin siya. So, nagkaroon na siya ng lakas ng loob. Dumating yung sugo ng kanyang kapatid na sinasabi na siya ay papunta na doon with 400 men at sasalubungin siya. In other words, ang ibig sabihin, kinakailangan yung prevailing prayer niya. Yung sa kanya, kailangan magtagumpay siya dun sa kanyang naisin na yon. Kaya ibig sabihin, kahit na, sabi nga, merong mga sandali na napipilitit daw ang kamay ng Diyos. Yung sasabihin na yun, siguro nga dahil nga dun sa salitang wrestling, kasi kung baga, ito na yung desisyon ng Diyos, dahil nakita yung prevailing prayer mo, nakita yung katapatan ng hangarin mo, nakita na maganda ang layunin mo. Dahil maganda ang layunin niya is to go back and ask for forgiveness to his brother. Maganda ang layunin mo, kaya kung baga may plano na ang Diyos para dyan, napapalitan pa. So, ang ibig sabihin, bakit nga meron tayong tinatawag ng mga milagro, no? Bakit merong mga times na sabihin natin, wala nang pag-asa, mga doctors and all are saying, pero dahil sa matatag na panalangin ng mga righteous people, nakikita natin, nagmimilagro ang Diyos. Amen po. Kaya talagang prevailing prayer. P is prevailing prayer. R is requesting prayer. Ang siya rin lang daw at tayo ay maghihingi sa ating Panginoon. Humingi na tayo ng malaki. Largely. Let us ask largely from the Lord. Kasi bukas ang kanyang puso sa sa pagkinig sa ating mga panalangin. Merong mga verses ito kung gusto niyo, pwede kong anuhin. Kaya nga lang. Anyway, requesting prayer. He is an answering God. Amen? We experience it in our life. Alam natin, marami tayong mga answered prayer. Marami mga persistent prayer na nagaganap na talagang binibigay sa atin ng Panginoon. Amen po. And A is accepting. Accepting. Tanggapin na natin. Let's receive it. Hindi pa man nagaganap. Ang kinila natin. Claim it. Claim it. That you will have it and you will have it. Kasi nasa katatagan daw ng ating pananalig at pananampalataya, nasa katatagan ng ating paniwala na ang ating panalangin ay kanyang tinutupad. Amen? Why? Yielding. Yielding. Yung pang-yield na nga, nandun na yung isusuko mo na yung sa Diyos. Maganda sana ang mga verses ng mga nito ay kasama. Ang yielding is not my will, but thy be done. Sabi sa Luke 22. Okay? Maganda kasi ito gusto ko maiano sa inyo na maayos. Yung sa accepting, ang verse natin is Matthew 21:22. 21:22. Whatsoever you shall ask in prayer, believing and you shall receive. Doon sa accepting ito. Many Christians pray often, but they fail to receive from God because they lack faith. We must act with expectancy. Expectancy. Accepting God's blessings by faith. Okay. Yung yielding naman, not my will, but thine will be done. Maganap ang kagustuhan mo. Prayers will be answered, and burdens will be lifted, broken homes will be mended, and soul will be won in Christ when we yield our will to God's will. The whole being of a person ang nananalangin. No? Yung buong buo. Hindi yung makapagdasal na ako, tapos na. Pero yung puso natin ang nagsusumamo sa ating Panginoon. Di ba? I don't know, nasusubukan na ba natin yon? I'm sure. Sa ating kalagayan ngayon, so many times na nagawa natin ito, no? Maraming bagay sa buhay natin na naganap because we persistently yielded to the power of God. Not our will, but His will. Pero doon sa nangyari doon sa ating prevailing prayer ni Laban, talagang ni Jacob, talagang ipinagpilitan niya yung kanyang kagustuhan dahil yun ang gusto niyang mangyari, ang siya ay mapatawad ng kanyang kapatid. So, yun. Basta talagang matatag ang hangarin mo, hindi ka pababayaan ng Diyos, tutulungan ka. E for evangelizing.
The effectual fervent prayer of a righteous man avails much, sa James 3:46. Our prayers can reach around the world to touch missionaries, loved ones, and the unsaved. Totoo po ito. Kasi kahit na there was an occasion dito sa atin, merong isa tayong prayer partner. Kung ma-share ko na siguro to sa inyo. Pero uuwi na siya, may ticket na. Kasi ang sabi ng doktor, ihanda na lahat ng kailangan ng tatay nila. Kasi talagang pauwi na lahat ng dapat umuwi. So may ticket na siya. 2:00 ng madaling araw, tumawag siya. Sister, kasi uwi po kami. Bakit? Eh, yung tatay ko po, hindi na daw po makaihi. Pero kailangan sabi ng doktor, ihanda na lahat ng kailangan. Eh, sabi ko, sige sister, mag-pray tayo. So, nag-pray kami. Tapos, yung that morning, tumawag yung kapatid niya. Ay, nakaihi na si tatay. Eh, anong oras nakaihi? At exactly the time that we were praying was the time that gumaang ang kalooban ang pag-ihi ng kanyang ama. Kasi talagang sa panalangin, talaga po maraming milagro ang nangyayari sa mga pananalangin natin. Even our life now, kami mag-asawa, si Brother Mike, kung pinayagan lang namin ng doktor, siguro 1 year nang mahigit nang nagdadialysis. Pero talagang we were really asking the Lord. Sabi ko, Lord, pakitaan mo naman ng milagro itong asawa ko kasi marami namang nananalangin para sa kanya, para maniwala naman ang mga tao dito na buhay ka. Eh, sabihin, awa ng Diyos. So far, so good, no? Talagang inaangkin natin at kinakailangan daw talagang angkinin natin. Angkinin natin ang kagalingan. Kasi sa Diyos lang talaga nanggagaling at ang milagro talaga siya lang ang nagbibigay. But we have to believe that something good is going to happen. Kinakailangan mangyari. Kasi katulad din ni Jacob, kinakailangan patawarin siya kasi ang laki na ng kasalanan niya. 20 years na dala-dala niya yung kasalanan niya na yun. So ganun din tayo. Maraming bagay na mangyayari sa atin sa panalangin. Amen po? Amen. And R is rejoicing. Ayan, magsaya na daw tayo. And you shall receive that your joy may be full. 1 John 6:24. And you shall receive that your joy may be full. Eh, kinakailangan na tayo ay magsaya na. Habang nagdadasal tayo, habang nananalangin tayo, ang kininan natin na nagaganap na. Amen? Ang kininan natin nagaganap na. Katulad din siguro ito ng pagbibigay ng kalayaan. Kahit nga sa atin sa Pilipinas, dati-dati yung mga katulong, kawawang-kawawa sila, no? Pero it's amazing. Ngayong panahon ito, nag-uwi po ako, karamihan po ng mga pamilya ng katulong ay benefits ano na, yung masagana na sila. Kasi God made a way na sila ay mga anak na yun nakapag-abroad sila. Kaya talaga pong ang Panginoon, itinataas po ang mga mababaga na talaga. Merong mga pamilya na hindi mo akalain na halos kakainin lang sa araw-araw, ikinahihingi ita. Pero ngayon silang lahat nandito sa Amerika. Yun po ang ating Panginoon. Laging nakatingin siya sa mga mahihirap. Laging alam niya kung ano ang dapat gawin dito sa mga ito. So what is the message now is we just have to persevere. We just learn how to pagtiisan lang natin at huwag tayong mawala ng pagtitiwala sa Diyos. Kasi anything good and beautiful, yun ang gusto ng Diyos para sa atin. Ang kinakailangan lang, maniwala tayo na ang Diyos ay talagang may gagawin para sa atin at yun ay gagawin niya. Amen po. God is so good. Talaga pong tayo lahat ay inihahanda kasi ng Diyos dahil gusto rin tayo ay makapagpahayag na sa buhay natin ay may mga milagrong nagaganap because that is one form of evangelization. That the Lord answers prayer, that the Lord hears us, that the Lord uplifts those who are feeling low para talagang maunawaan natin ng iba na talagang ibang-iba kaysa iba ang mga tiga-El Shaddai. Amen. Kaya nga po, God is good. And we have to thank Mother Mary for being an instrument that people who
are not used to enjoying what they are enjoying now is now enjoying to the full, because that is God's plan for everyone. Amen po. Amen. Kaya po talagang hindi natin pwedeng tingnan yung mga walang mga hirap at ano, because the Lord has a way. He topples this one. He topples the kings, the thrones. Dinidethrone yung mga hari at ang mga mababa ang itinataas. They can no longer, hindi lahat ng tao ng panahon nasa itaas ang tao. Nangyari sa atin yan sa Pilipinas at marami pang mga pangyayari anywhere else. Kaya tapat ang salita ng Diyos. Nangyayari at nagaganap in Jesus' name. Kaya we just have to trust and we just have to pray. At yung ating attitude, wala nang nega. Wala nang nega. Puro positibo. Positive na lang tayo. Amen. 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 To God be the glory. May sabihatay po tayo. Salamat sa Diyos. Amen. Glory to God. Yes, Lord God, taas po natin ang ating mga kamay sa ating Panginoon. Salamat po, Lord, makapangyarihan ng Diyos. Salamat po sa lahat ng ginawa mo, sa lahat ng gagawin mo pa, at sa lahat ng mga nagawa na sa buhay namin. Lord, we understand everything in our life has a meaning. Mula sa aming pagkapanganak hanggang sa oras na ito, marami ka na pong pinakita sa amin ng mga tanda at kababalaghan na tagang nagpapatunay na ikaw ay aming Diyos na buhay. Kaya nga, Lord God, tulungan mo rin po kami. Pagkat at this point of our life, maaaring hindi lahat ng aming mga kasama, mga mahal sa buhay, mga pamilya, mga kaibigan ay kasama namin sa pagdakila sa iyo. Tinataas po namin, Panginoon, sila sa iyong banal na kapangyarihan. Tulungan po ninyo po kami na lahat ay magkasama-sama. Lahat po kami magtaas ng kamay pagsuko sa iyo. Suko lahat ng bagay, Panginoon, na hindi maganda sa paningin mo. At bigyan mo lahat ng pagkakataon, Panginoon, na makilala ka at maunawaan ka sa iyong kabutihan, sa iyong kagandahang loob, sa iyong pagmamahal sa aming lahat. Yahweh, salamat po. Ikaw po hindi nagtitigil na pagsubaybay sa aming lahat. Salamat po na sa oras na ito, kahit na kami narito at wala sa simbahan, pero Lord, itong mga kapatid ko, hindi po nagtitigil. Saan mo man sila dalahin, Panginoon ko, nandyan sila upang purihin at sambahin ka. Lord, patuloyan mo silang basbasan sa kanilang magandang gawa. Patuloy mo ipadama sa kanila na ikaw na Diyos na kanilang pinaglilingkuran ay tapat at nakikita mo sila sa bawat sandali ng kanilang buhay. And Lord God, we know that we could also document, Lord God, lahat ng mga pagpapalang nagawa mo sa kanilang mga buhay. Salamat po, Lord God, for everything. Salamat po, Lord God, higit sa lahat na pinakilala mo sa amin ng iyong sarili kung sino ka na aming Diyos, na aming Panginoon na dapat sambahin, mahalin at pag-ukulan ng pagsamba at paggalang. Yes, Lord God. Salamat po, Panginoon. Salamat sa aming mga pamilya. Salamat po kay Mama, na nasa iyong sinapupunan, kay Papa, ganun din po, at kay Sister Tita. Lord God, sa oras na ito, mga kapatid ko, ituon po natin ang ating kamay sa kinaroroonan ng ospital ni Sister Tita. Yahweh, ito po, kaming magkakapatid, we are yielding to your power, O Lord God, at inaasahan po namin, Panginoon, na sa pamamagitan po nitong aming pananalangin sa inyo, didinggin mo po, Panginoon, ang aming samo sa inyo para po sa kapakanan ng aming kapatid na si Sister Tita. We know, Lord, you have a plan for each one of us. May takdang araw ang buhay namin upang ito'y makasama mo sa iyong kinaroroonan. Samot dalangin namin, Panginoon, bagamat alam namin sa oras na ito na isuko na ng kapatid namin lahat ng dapat isuko sa iyo at nasamba at nadakila kanya sa bawat salitang namumutawi sa kanyang mga labi. Basbasan mo siya, Panginoon. Bigyan mo po ng kaginahuahan ng kanyang sarili. Bigyan mo po, Panginoon, ng kapayapaan at higit sa lahat, salamat na binigyan mo siya ng grasya na matanggap niya ang anumang darating sa kanyang buhay. At ganoon din po, Panginoon, samot dalangin namin para sa kanyang mga mahal sa buhay, mga kapatid at mga kaanak. Salamat po, Panginoon, sa pinakikita nilang napakagandang pangangalaga sa kanilang kapatid. Patuloyan mo pong basbasan lahat sila, Panginoon, pagkat ginagamit mo po sila para sa iyong magandang anak na si Tita. Lord, maraming salamat po sa aming kapatid na naririto. Patuloy na nanalangin para sa kanyang kapakanan. Patuloy na isinasamo sa inyo. Bigyan mo po siya ng kaginahuahan at anuman po ang kailangan mo
Kung talagang kailangan mo na po siya, Panginoon po, naniniwala kami, your will always be done. And we just trust the Lord. Let your will be done. And our sister Tita, lahat po ng mabuti, lahat ng maganda, lahat ng inilalaan mo para sa kanya, Panginoon, ang makasama mo siya, yung kinaroroonan sa dalangin namin, Panginoon, maging kaganapan. Salamat po, Lord God. Salamat po, Panginoon po. At salamat, Lord, sa aking mga kapatid na naririto, sa kanilang matibay at matatag na paglilingkod sa inyo. Lord, paramihin mo po, Panginoon, ang kanilang gawain, ang kanilang mga prayer partners, Lord God. At padama mo sa bawat isa, Lord God, na sila'y hindi mo pababayaan minsan na katulad na hindi mo pagpapabaya sa kanila. Lord, because you cannot be outdone in your generosity. Salamat po, Panginoon ko. Ganon din po, Panginoon, tinataas din namin sa inyo ang kanilang mga kaloob sa oras na ito. Lord God, ang kanilang mga love offerings sa inyo, ang kanilang mga love letters, Lord God. Kung ano man ang mga kahilingan nila, you know them by heart, O Lord God. At lahat po ng makapagbibigay ng papuri at pagsamba sa iyo, grant it unto them, O Lord God, in the mighty name of Jesus. Salamat po, Panginoon ko, sa kahilingan nila, para sa kanilang pamilya, para sa kanilang sarili, at para sa lahat ng kanilang mga pangangailangan, Lord God, nagaganap ayon sa kagustuhan mo, and let it be done, Lord God, for your glory and praise. In the mighty name of Jesus we pray, and we all say Amen. Glory be to the Father, to the Son, to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Purihin ang Diyos. Salamat sa Panginoon. Jesus Christ.
awiting makalangin, buong galak nasasayaw, nilang handog na papuri, buong lakas nasisigaw, lumalhati sa hangin. Tayo na, buong galak, ang ating Diyos ay purihin. Siya'y handugan ng palakpak at ng awiting makalangin, buong galak nasasayaw, nilang handog na papuri, buong lakas nasisigaw, Luwalhati sa hangin. sabay, hallelujah! Halle, hallelujah! Halle, hallelujah! Ale, hallelujah. Ale, Saan ba? Hallelujah sa Panginoon! Ale, hallelujah. Amen! Ale, hallelujah. Ale, hallelujah. Ale, hallelujah. Amen. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon na